saka yan ay corrupt-free at people-centered budget. Yun na makakapagbigay po sa atin ng sapat na kaalaman. Ito lang ha. Ang sinasabi ngayon ng mga itohong mga walang hiyang ito, kaya muli po pagtulong-tulungan natin to ha, kasi kung ito tayo lulubay dito sa ganitong mga usapin, kaya nila inaabuso ito. At babalik na naman ako sa may makukulong ba. I-share nyo ho itong video na to kung saan ayon kayo na dapat nang mamahinga hetong si Boying Remulla. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, ayaw pa ho nating magurgur yung mama na yan. Gusto ho natin na makita niya na maging presidente pa itong si BP Sara. National Bureau of Investigation, inutusan na ho nitong si Boying para imbestigahan yung mga nagpakalat sa social media na merong nangyaring masama sa kanya. Yung iba naman natin mga kababayan sa social media, yung mga usisero at usisera, ang gusto lang naman makibalita kung ano nangyayari sa'yo. At marami nang sumakay at nagtanungan sa social media kung sang ayon ba sila na magurgur ka na. Tayo, sinabi ko naman ho ang stand ko dyan sa ano na yan, dyan sa katanungan na yan, kung dapat na bang magurgur itong si Bonjing. Ang gusto ho natin, wag muna. Gusto pa ho natin na makita niyang maging presidente si BP Sara para makita niya kung saan ang kalalagay niya. Pero bago yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pagsalansan, itong si Manong Ted Filon sa mga kapalpakan ng administrasyon kaugnay dito sa 2026 national budget. Ombudsman Jesus Crispin Remulla has tapped the National Bureau of Investigation to probe social media claims alleging he was hospitalized last week. Pagka kasi merong mga ganyang klaseng rumor, magsalita ka agad. Kaso yung pagsasalita mo, yung eye bags mo, ang laki. Ngayon napapaisip yung ating mga kababayan kung kumusta na lagay mo. Hindi rin naman ho kasi natin pwedeng isang tabi yung naging sakit nito sa mga nakalipas na panahon. Matindi ho ang naging sakit nitong si Boying Remulla at siya na ho mismo nagsabi niya, nagkaroon ho siya ng cancer noong 2023 ha. Kaya naman kung sakaling hanapin siya ng ating mga kababayan, hindi na ho yun katakataka. Remulla said the post spreading unverified information about his medical condition may already constitute cyber libel. Ano cyber libel? Nagtatanong ang ating mga kababayan kung kumusta na lagay. Ayun mo yun. Buong sambayan ng Pilipino concern sa lagay mo. At karamihan ng mga nabasa nating content, gusto nila magurgur ka na. Ako na nga pumipigil sa mga kababayan natin, huwag kayong magnasa ng ganyan sa mga pahirap sa sambayan ng Pilipino, di ba? Hindi yun natin pinagnanasaan yan, di ba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. I am asking the NBI to look into this allegation that scuttlebutt kung saan nagmula sa social media, he said. He described the health rumor as part of a possible coordinated disinformation drive tied to the political interest. An idle minds is the evil workshop. Wala tayong magagawa. Naghahanap sila ng iistoryahin. The ombudsman also maintained that he is fit to carry out his duty, citing an active daily routine that includes regular exercise. Tama yan, mag-exercise ka, Brad. And adequate rest. Tama, matulog ka na mahaba. Remulla previously underwent quadruple bypass. Grabe, ang dami uno. Surgery in 2023 and later disclosed a leukemia diagnosis following post-operative complication. He later announced his recovery and said he was cancer-free prior to his appointment as ombudsman in October 2025. Ayun ho ang mga banat nitong si Boying Remulla. Talagang sinasabi niya dito na talagang tigas pa siya, healthy siya. Kompleto tulog niya. Nakakatulog ka pa ba? Sa mga nga, nakakatulog ka ba? Walang niya ka. Ang masasabi ko lang dito kay Bonjing, magpahinga ka, magpalakas ka. Dahil pagka naging presidente na si BP Sara, kailangan mo lahat ng tulog na yan. Kailangan mo lahat ng pagpapahinga na yan. Dahil sigurado, anak ng toka, mapapagod ka, Brad. Dito ho tayo kay Created K. Alam mo, interesado ako, Pinky, sa pinag-usapan nyo ni Congressman Toby Tiangco kagabi. Yeah. Anong sabi niya? Kasi hindi ba, nagtataka din ako, kung sila ay mga legislators, bakit sila may pondo para gastusin para sa mga constituents nila? Lawmakers. Sila yung Oo, they're gumagawa lawmakers. dapat ng So, batas. why do they need a budget for their constituents? Anong sabi niya?
Yung sinasabi mong constituents, yan yung mga MyFit, yung binibigay na tulong. Is that what you mean? Mamaya ako, papasadaan din ho yan itong si Manong Ted. Kaugnayan sa MAIPIP. Yung talagang ayaw ho nilang bitawan na guarantee letter para ipamuka sa kanilang mga constituent. Kung gusto nyo ng pampagamot, kung gusto nyo ng pangtubo sa mga mahal nyo sa buhay, sa ospital, I am your guy. Di ba? Ganun dating dyan eh. Oh. Hindi, Kasi yung, meron silang sariling budget para sa kanilang opisina. Oo. Di ba? Certainly they need that. Pero yun isa sa pinag-usapan namin. Kasi tinanong ko sa kanya, yun ba yung 2 million Christmas bonus that Congressman Leviste was talking about? Sabi niya, MOOE namin yan. right. Pero Which yung stands for what? Maintenance and other operating Expenses. expenses. Okay. So staff mo, miscellaneous, siguro, kuryente, etc. Lahat yan, pasok dyan. Pero yung Sa isang... halagang? Ngayon, nasa ano siya, parang lumalabas 1.1 ata. Or 950. 950 to 1.1. Na mas malaki daw kapag sila ay on break. On Like break. Christmas break. But they're on break all the time. Actually, alam mo, dapat yun ang pag-usapan din natin eh. Diba? Willard, Ang halaga ng mga break Maya't maya ho, nasa break sila tapos ang laki ng nakukuha nilang MOOE. Ang laki ho ng nakukuha nilang pondo, gayong wala naman talaga silang ginagawa. Anak ng toko, mga batugang congressman. Patayo-tayo lang sila doon para hey, nay, pa ganun-ganun lang sila. 'Di ba? Pataas-taas lang sila ng kamay. Laki ho pala ng perang nakukuha nitong mga siraulong congressman. Nila, no? break nila. Masarap. Hindi lahat, hindi lahat. 5 days, 2 May months. dalawa silang mahigit. 45 Yeah. days daw. Tapos meron pa silang dalawang 20 days. So yung dalawang 20, undas, saka Christmas. Tapos meron pa silang 45 plus 45. Wow. Diba? Ito yung bago All. magsona. When I grow up, I want to be a congresswoman. Naku, pwede. When I grow up, I want to be congressman ba? Ayoko. Mahirap eh. Anak ng toko, minumura ka ng napakaraming mga tao. Yung ayoko rin maging ombudsman, anak ng toko, pinagdadasal ka na mamatay na. Huwag naman ganoon. Ano natin, ano na lang, normal na buhay. May pamilya, may asawa, di ba? O, ganun simpleng buhay na lang. O, tahimik na buhay lang, ganun lang kasimple. Ayaw na natin pasukin yung napakaruming politika na yan, di ba? Hindi, sa panahon na yon, wala nang pwedeng mangupit. Wala nang pwedeng magnakaw. Wala So, nang tatakbo. Actually, wala nang Hindi, tatakbo. malay mo, ikaw pa lang makakapag, madam, ikaw pala ang makakapag patanggal ng ano na yan, ng unprogram mga tawag dito, maintenance and other operating expenses, di ba? Malay natin, ikaw. Pagka naging totoo lahat ng Yes. mga reforma, ano? Wala na magpapatayan para lang maupo sa pwesto. Correct. Kung oo. hindi ka na makakabigay ng ayuda sa mga constituents mo, gaya na sinabi mo kanina, yung mga MyFit, ganyan, Dapat. out of pocket na yun, kailangan, sa kanila na kailangan manggaling yun. So, okay lang ba sa kanila yun? Palagay ko hindi ang sagot dyan, pero hindi nila aaminin. Kasi in the last campaign, I mean, I saw it for myself. Talagang AIX dumadaan sa kanila. Yung ano pa ba Tupad. Tupad. Maip. There is a proposal now that all of that should go through DSWD directly to the people. Huwag nang dumaan sa mga politiko. Kasi magtataka ka nga, ano ba yung sinasabi ni Congressman Leon Leviste na may 1 milyon dito, pagkatapos bibigyan na naman ng 1 pang milyon, at pagkatapos may 1 pang milyon, ayun. So yun at ang sabi ni Congressman Tiangco, hindi daw niya alam. Hindi kasi hindi pa siya nabigyan nung kanyang monthly, yung Christmas break niya. Okay. So, hindi pa niya natatanggap yun. Sabi ko sa kanya, baka wala ka talagang matatanggap. Kasi kontra ka. Kasi kontra ka. Ganun ba yun? Wala siya sa Viber group. Wala ka sa chat group. Hindi siya sinama siguro. Oo. So, yun. Well, it's just mind-boggling because senators and congressmen are legislators. So, ano ang pakialam nila doon sa infrastructure projects, di ba? Pagpapasfalto, pagpapalibing, ganyan. Right, Oo. right, exactly. Kailangan Dapat yan, mayor, o kaya mayor, DSWD na lang talaga. Alam mo, maganda dyan magkaroon ng centralized system talaga para walang duplication. Pagka mangailangan po ng tulong ang ating mga kababayan, may centralized digital updated system. So you'll see the records, whether it's Tupad, MAIP, MyFip, etc. Hey, I watched a movie. Ang dapat talaga sa atin,
in an ideal world is an AI president. Di ba? Oh, perfect! Walang mali, walang labas sa batas. Kung papatayin ka, papatayin ka. Paano yung mga mambabatas? Patay lahat. Well, that's Mauubos sila. O magkakaroon tayo ng AI overlord. Di ba? Tapos ang pinakaunang niya, unang tatrabahuhin niya, yung mga magnanakaw na politiko o paano lilinisin ang pamahalaan sa mga kurakot. Anak ng tokwa, walang matitirang politiko sa Pilipinas. Lahat ng politiko ay magugurgur. At ang karamihan pala, hindi naman lahat. Karamihan, di ba? Karamihan ng mga hindi magnanakaw. Yung tipong, yung AI alam niya, pati yung mga kabit mo, kung ilan yung mga anak mo sa labas. Alam niya lahat. Kung pagka pumasok ka sa politika, yung AI, hahalongkatin niya na lahat yan. Ngayon, syempre, bago pumasok ang AI, nandyan na yung mga politikong mga nagnakaw. Di ba? Yung mga nasa, kahit hindi na politiko, kahit tapos na yung pagiging politiko niya, kung kasama siya dun sa mga nagnakaw, gurgur pa rin siya, di ba? Ganon dapat. Yung tipong wala nang maraming ombudsman, gurgurin na yan. Di ba? Ganon katindi ang galit na sambayan ng Pilipino, extreme na eh. AI overlord na kailangan natin. That's what they're saying. People like you and me are going to be extinct. They can actually do avatars of Pinky Webb and Corina and Willard na hindi nagbabakel. Na magagaling din sumayaw. Oo, at magaling pang Ayun na nga mga kababayan, yung pagkanta at pagsayaw. Pala na kayo dyan. Punta na ako dito kay Manong Ted. Game! In fairness, nasagot naman ni Asik Albert Domingo ang mga katanungan. Oo, Yun lang po ang sa atin po dito, sa ating mga kagalang-galang po ng mga mambabatas, hindi ba? Para bagang, una, bakit 51 billion? Kasi hindi mo sa kanya pwedeng tanongin yun eh. Bakit hindi 10? Bakit magkano bang original? Di ba, na mga panukala po lamang galing sa NEP? Hindi ba ho tinripli pa po nila? Ano ang pinanggagalingan ng figure? Di ba wala bang mathematics yan? Wala bang science yan? Yan. Kung pupuntahan mo yung original na rekomendasyon, opo, tinripli pa eh. So 51 billion, naglaan ka, ba't 51 billion? Bakit hindi 12? 15, 20 billion, 51 billion. Okay, eto. Ito ha, bawal na kaming umepal dito. Gawa kayong guidelines. Di ba dapat nauna muna yung guidelines? Pinag-aralan, nag-hearing kayo dyan, pinatawag itong mga doktor, mga grupong ito. Mga health advocates, etc. And then, nailatag ng maayos. So ngayon, paglabas nito, eto ang guidelines na yan ha, bilang mga kinatawan ng bayan. Di po ba? Bilang isang lupon na nagdidesisyon hango po sa damdamin ng kanilang nasasakupan. Particularly members of Congress. And speaking of Congress, yes, Mr. Chair. Ito naman, nung kanilang aprubahan niyang maifip, pinagtatanggol nila yan. Ang sinasabi nga nila ay maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong medikal. Kaya ganyang kalaki ang inabot ng MAIFIP. Dahil hindi daw matutulungan lahat ng PhilHealth, kaya kailangan ng pondo. Anak ng toko, bakit hindi pa idiretso sa PhilHealth? Kung di pala matutulungan lahat ng PhilHealth, diretso na sa PhilHealth. Yung perang ipangtutulong din naman pala nila sa mga lalapit sa mga siraulo talaga to. Pondo for MAIFIP. Pero hindi nila masagot kung kailangan ng tulong for health, ba't di na nga lang nirekta sa PhilHealth mismo? Yan. at yun nga, ngayon po, para bagang produkto, ito muna, Boss Max Rico. $9.23 nga po. Ngayon mga kapatid, Yan. dito po sa issue ito ng PhilHealth Plus. Parang produkto lang. So ngayon, Diet PhilHealth tayo. Hindi pa PhilHealth Plus. Diet PhilHealth. Oo. Ang produkto. O kaya PhilHealth Zero. PhilHealth Zero. Oo. Para sa mga zero Anyway, ang nakukuhang tulong sa hindi po. PhilHealth. Di ba it makes sense really that before you appropriate
a very huge amount of people's money, di ba dapat meron ka na munang siguradong panuntunan at pupuntahan? Hindi yung appropriate now, you plan later. Yan. Obviously, mga kapatid, with all due respect, di ba may mali? Hindi man po nila tanggapin, pero hindi ba hindi ho ba't para bagang hindi patas, di po ba? Para bagang andaling kumita ng pera. Well, kayo siguro, sila. Andaling kumita ng pera kasi nga hinahatid lang sa kanila eh. Hindi ba? At kung ihatid sa kanila, bulto-bulto. Mali-maleta. Tayo, ikaw na gumigising ng maaga. Ikaw ngayon na taxi driver na wala ka pang boundary. Ikaw na TNVS driver. Hindi ba? Ikaw na nagtitipid dahil may babayaran kang hulugan o bill. Di ba ang hirap kumita ng pera? Pero kung mag-allocate kayo ng pondo, ganun-ganun na lang, na para bagang hindi na pinag-iisipan. Kasi nga, hindi nyo pera eh. Hindi po ba? Yan ang Madaling masakit na gastahin, katotohanan. madaling waldasin pag hindi mo pera. Correct. So speaking of Totoo ho yan. Napakadaling waldasin pagka hindi mo pera. No, pero pagka pinaghirapan mo yan, talagang yung ika nga lahat na dapat kapuntahan yan, may kabuluhan. At talagang ika nga masusulit mo bawat sentimo na paggagastahan. Pero pagka hindi mo pera, kagaya nitong mga congressman na to, isinisilid lang naman ho sa maleta. of pera, May pera ba tayo? May pera ba ang gobyerno? ito hawak ko dito ngayon ang appropriations sa DPWH budget. Bagamat panahon na po para sa ating The Daily Bread at ang ating pong happy hour. Ito bukas ko babalikan ito. Dito mga kapatid, may halimbawa ako ng appropriations per district na sinasabi ko. Wala daw pong pork barrel, wala ng flood control, wala ng pagkikakitaan dyan. Sino may sabi? Ang tanong ko dito, sabi nga, di ba, sabi po ng, sino ba nakapanayam natin, yung insertions na ito, sino-sino may gawa nito? At ano-ano ang insertions? Halimbawa sa party list. Kasi dito po may district, yung mga party list. Walang impormasyon kung saan-saan sila nag-insert at kung magkano mga proyekto. So kailan po magiging transparent yon? Ito bang si Swansing magsasabi kung sino-sino mga party list ang nagpasaksak sa kanya ng pondo sa kung saan-saang lugar at ano yung proyekto? Kasi dito po may hawak ako dito. Halimbawa, kanino bang district ito? Kasi po merong BIP, yung Basic Infrastructure Program. Meron din SIPAG. Meron din po SIPAG. Dami mga acronym yan. No? Gagaling nilang gumawa ng acronym. SIPAG, AKAP, TUPAD. Yan, tatamad naman ho ng mga yan. Ba ito? Napuri ng mga proyekto. Meron pa sa mga regions. Medyo, maguguluhan ka ha, pag pinuntahan mo yung GAA. Ano mga halaga nito? Eto, pare-pareho din po ito. Construction of Municipal Gym, 20 milyones. Tama? Round figure din po ito. Construction ng multipurpose building, 40 milyones. Naku, 40 milyones. Kakalungkot. Ito yung mga distrito. Paano mo naman nakwenta itong 40 milyones na ito? Ano ang formula dito? Hindi po ba? Paano mo nakwenta itong megtig 50 milyones na proyekto? Tapos sasabihin nyo na cleanest? Squeaky clean. Oo, tsaka yan ay corrupt-free at people-centered budget. Yun po ang sabi nila. Naniniwala ba kayo? Pero mga kapatid, sa oras na 9:27, mabilis lamang pong commercial break. Na makakapagbigay po sa atin ng sapat na kaalaman. Ito lang ha. Ang sinasabi ngayon ng mga itohong mga walang hiyang ito. Gusto ko yun. Manong Ted, dalas-dalas na mo yung pagsabi ng mga walang hiyang ito kasi wala ho talaga silang mga hiya. Yung mga congressman, anak ng toko, sila ho ang salot sa bansa na to. Hindi lahat. Hindi natin linalahat. Pero karamihan, anak ng toko. Kung merong 10, 15 matino, ilan lang nakikita natin kumaka na doon sa mga kabalbalang nangyayari dyan
Kaya kahit merong ilang matino, pati sila nababahiran. Meron naman talagang matino. Nandyan si Congressman Paulo Duterte, Paulo Marcoleta, di ba? Congressman Lian Leviste, Congress Miao. Nandyan nung sila eh. Di ba? Pero yung mga iba dyan na sinasabi nila hindi sila kasama sa mga salot sa bayan, mga ano yan, mga parasite. Alam mo ba ginagawa ng parasite? Sinisip-sip yung vitamina, sustansya, lakas ng host. At ang host dito, yung mga ordinaryong Pilipino. Itong mga politiko na to, sila ho yung mga parasito. Mga parasite sa sambayan ng Pilipino. Kailangan nun nating mag-cleansing. Paano tayo magki-cleansing? Sa 2028, magki-cleansing ho tayo. Ika nga lahat ng kurakot. Pagpasok ni BP Sara, please lang, red gov ka agad. Wala na. Red gov na para matapos na to. Anak ng towa. Kawawa mga anak natin, mga apo natin, mga... Diba? Kawawa yung susunod na henerasyon. Merong Sara Duterte na mauupo tapos biglang merong uupo na si Raulo kagaya nitong si Marcos Jr. Wala na naman. Diba? Oh. Ay, sorry. Oo, don't say bad words. Bad words ba yung mga walang hiya? Bakit ang sabi naman ng Presidente, mahiya naman kayo, di sa mga walang hiya yun. Tama. Eto, Medyo lambingan mo ng konti. Oh, sige. wala nang GL, di na kailangan yan, di makikialam mga politiko. Ito lang sa akin. Oh, sige. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga middle income earners, sa mga nagmamaneho po ng hulugang kotse. Kapag ba may kotse ka, mayaman ka na? Hindi. Automatic? Di totoo Di ba hindi? Yun yung yan yung stigma sa mga nagkakasakyan. Di lahat ng may sasakyan, kahit ano pang ganda niyan, depende naman pagka sobrang ganda. Yung mga naka-Ferrari na, di ka nang makakabili niya kung talaga wala kang pera. Hindi pag nakakotse ka, nakaramihan ko kasi sa ating mga kababayan, bumibili ng sasakyan yan, hindi dahil sa pamporma o para magmukhang mayaman. Bumibili sila ng sasakyan dahil napakabantot ng ating transport system sa Pilipinas. Diba? Napakahirap mag-commute. Kaya talagang kahit na maghulugan, kahit na medyo mahihirapan, makakamura sila sa pag-commute pero talagang ilalaban nila yung sasakyan para mabilis na makapunta from point A to point B. Hindi yun ang dahilan ng pagbili ng sasakyan. Hindi para magmukhang mayaman, di ba? Kaya yung misconception ho na pagka may nakakotse ka na mayaman, hindi yung totoo yan. Malaking kabalbalan ho yan, mga kababayan. Huwag ko kayo maniwala dyan. Pero siguro merong gusto nilang ipresenta sarili nila mayaman. Kaya nagsasakyan. Pero yung mga yung mga practical na nagsasakyan, yan lang po talaga ang yung purpose na sasakyan sa kanila para makarating sila ng komportable from point A to point B. Yun lang ho, wala na para kalokohan ulit. Kapag ba nasa subdivision ka nakatira, mayaman ka na? No. Hindi. Hindi po. Kasi marami po sa atin, mga middle income earners, ang meron kang kahit papaano po ay mas komportable o kaya mas maayos kumpara doon sa minimum wage earners. Pero ang dami mong mga utang o babayaran o kaya kapag sumapit na ang panahon na merong may sakit sa inyo, wala kang kaukulang savings, wala kang health insurance. So ang tanong natin dito sa pinag-uusapan ngayon daw ho ng DOH na bubuuin na ma-E5 guidelines na yan. Kasi ngayon, Teka lang. Bakit ngayon ibubuin yung guidelines ng maipip na yan? Anak ng toko, ibig sabihin wala na naman pala talagang yan, kumbaga invento na naman nila yan habang nagbabay-cam. Ganon! ate, ito ang sitwasyon. Okay. Isa kang middle income earner. Wala na hong problema doon po sa maaaring pong kwalipikado agad-agad sa zero billing. Wala ka nang babayaran. Okay po yun. Doon talaga pong nasa laylayan po ng ating pong lipunan. Pero kung middle income earner ka, biglang nakaramdam ka ng pagsisikip sa iyong dibdib o kaya po nagpa-check up ka, obligado ka, nagpa-blood test ka, lumabas sa pag-aaral na may bara puso mo. Halimbawa lang ito Okay. Kakabahan ka. Pupunta ka sa espesyalista. Yeah. Ano ho ba ang dapat na gawin? Ayoko man sabihin sa iyo pero kandidato ka sa open heart surgery para tanggalin yung bara sa puso mo. Magkakaroon ng bypass kung tawagin dyan. Bypass, Kakabahan ka, sabihin sa iyo.
Ano nangyari kay Boying Remulla? Dahil nga mayaman, quadruple bypass ang ginawa sa kanya. Pero okay lang, dahil napakaraming lang pera, di ba? Pero pagka nasa mga middle class yan, kahit ano lang yan, single bypass lang yan, nako, mahirap po yan mga Maghanda ka ng gantong halaga. Kung middle income earner ka, pupunta ka sa heart center, sasabihin sa'yo ng doktor, maghanda ka ng gantong halaga. Magkano? Sabihin na po natin, 800,000. Tapos, yari. Ikaw na middle income earner, saan mo naman kukunin yon? So ngayon, magkukonsulta ka, paano? Meron kang naipon. So dyan po papasok yung GL. Okay, guarantee letter na manggagaling kanino. Itong tanong ko dito ha, napalagay ko po very very timely. Yung GL na yan, nakakita na ho ba kayo niyan? Inyo na ho bang nalaman na ang GL, guarantee letter, na nanggagaling sa mga politiko, iba-iba ang amount. Lapit ka kay congressman, oo, o kaya sa kanyang tauhan o sa kanyang kamag-anak, bibigyan ka ng GL, sasabihin doon, 50,000 pesos nakalagay doon sa GL. Ang sinasabi na kanyang inootorisa na ibawas doon sa pondo na nakalaan doon sa Office of the Congressman, Senador. Oo. Kung medyo may koneksyon ka, may kakilala ka, o anuman, 100,000. So kung 800,000 diyan ang kailangan mo, mag-iipon ka ng GL na manggagaling sa iba't ibang opisina para mapunuan mo yung 800,000. Ngayon, pag meron ka ng kumpleto, pupunta ka sa heart center, kakausapin mo doon, magpapa-schedule ka, pipila ka ngayon. Depende sa sitwasyon ng iyong kalusugan. Kung emergency ka, pwede kang maisingit. Pero pag hindi, sabihin sa iyo, Pebrero ka na o Abril ka na ooperahan kasi may nauna sa iyo na mas emergency case. So yung GL na yan, nakumpleto mo. Okay? So ngayon, yan na ang iyong susi para matuloy ang iyong operasyon. Hindi pa kasama yung after operations expenses. So ngayon, ito lang ang katanungan ko. Kung ganyan po ang patakaran ngayon, ha? Tama ba ako nung Dimpi? Tama di ba? Ganon ang sitwasyon. Kasi si Dimple po dito, ang aming staff, tumutulong din. Pag talaga ho namang kinakailangan, dito ho sa mga acquisition ng mga GLs na ito, utang na loob mo eh. So bawat GL girl, iba-iba ang halaga. Paano nagdedesisyon yung congressman o senador o yung kanilang staff? Kasi actually, they can provide a GL worth 1 million. Ha? Di ba? Grabe. Oo, hindi. Last time Oo, tinanong na natin yan before sa nakausap natin, sir, si Asek Albert din yun. Doon sa... Walang specific amount. Yes. So, tama ka, as high as 1 million, pwede. Ito yung tanong. Kung aalisin mo sa mga mambabatas yan, ibibigay mo sa DOH. Ang DOH gagawa ng guidelines. Sino ngayon ang Poncio Pilato na magdedesisyon kung magkano ang ibibigay na GL sa isang Aaron Tolentino kung kailangan niya? Sa isang Grace Rebuta. Tsaka Grace Toledo. I'm sorry. O, dalawa kasi silang Grace dito. Oo. Hindi, di ba? Yun ang magandang katanungan ngayon. O, anong guidelines? Paano ito? So, yung guarantee letters na yan, yung maifif na yan, o, paano na ang kanyang paggasta? Ito kasi mahirap eh. Nag-aproba ka ng 51 billion, pero yung guidelines to follow. Ni wala pong public hearing, ni wala pong information dissemination o consultation bago gawin itong guidelines. Nakita ho ninyo? Ito ho ang problema dito eh. May budget, wala ka pang ng 51 guidelines. billion, Oo. yung guidelines bubuuin pa lang. Hindi ba dapat Yan munang ang problema. nagkaroon ng pag-aaral, masusing konsultasyon, at sa mga doktor lahat na, binuo yung guidelines subject to deliberation and debate, tsaka mo poponduhan, hindi eh. Ngayon, naglaan ka ng 51 billion, yung guidelines to follow. So, ang tanong ngayon sa DOH, naki-erbosa ba desisyon kung magkano ibibigay mo sa isang pasyente na ooperahan? Ano ito? Think about it. Think about it. Laking problema ho natin dito mga kababayan. Sige, hindi na congressman hindi congressman pa rin yan eh. Congressman pa rin ho. Pagkaya ang pondo walang sistema ang paglalabas. Ang mangyayari ho diyan magiging palakasan kung sino na lamang ang makakakuha niyan.
Ngayon, yung mga talagang nangangailangan, yung mga talagang naghihirap nating mga kababayan, kung wala kang koneksyon sa mga politiko, hindi ka mabibigyan. Pero kahit nasandamukal na yung pera, para mahututan lamang ang pamahalaan, sigurado. Dahil nga naman yung guidelines, hindi pa na ano yan, di ba? Tsaka kung sakaling malapit ka kay Herbosa, malapit ka kay Martin Romualdez, nagkaroon ka ng quadruple bypass. Di ba? Kahit gumastos ka pa ng 5 million, dahil malapit ka dyan sa mga walang yang ano na yan, yung pangpapagamot mo, galing pa sa kaban na sambay ng Pilipino. Palakpakan natin yung mga siraulong politiko. Maraming salamat sa impormasyon, partner. Huwag ka mag-alala. Kalagitnaan daw ng Pebrero matatapos na ang guidelines. Ikaw naman di ka pa nasanay dito sa bansang kung tawagin ay Pilipinas. Laging nauuna ang budget bago pag-usapan kung paano gagastahin ang budget. Does it make sense? Yeah. Oh, kasi nga po dito sa pinakahuling balita, ito pong guidelines, Alam mo, dahil may ginagawa special ng ano provision na dito sa 2026 GAA natin kung paano gagamitin po itong mga maifip o kaya yung iba pang mga soft pork kung tawagin na dadaan sa mga politiko na ngayon sinasabi nila hindi na sila pwedeng umepal dito because there is a special provision, but yung usage nito, yung guidelines mismo kung paano mangyayari kasi nga marami pa rin hihingi ng tulong, ngayon po ay ginagawa pa lamang at sa kalagitnaan nga ng Pebrero matatapos. So ngayon, papaano na ang magiging sistema? Malalaman po natin lahat yan kapag natapos ang guidelines. Ngayon po ang editorial ng The Philippine Star tungkol dito yung bang sinasabi na wala nang makikialam na politiko, hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Yan po din ang kanila pong paninindigan dito. Sinasabi po nila hindi mangyayari yan. Kasi hindi din po klaro yung provision noong pong GAA and wala ho naman tong penal provision sa mga lalabag dito. So yun po maganda pag-usapan natin dahil pera natin ito, 51 billion maliban doon sa AX na yan. 51 billion na magiging bahagi pa rin po ng ngayon ay 17.65 trillion pesos na utang ng Pilipinas. 17.65 trillion ang utang natin. So ngayon meron kang 51 billion. Paano po ito? Kaya nga po muli babalik po yung kaisipan, hindi ba dapat talaga PhilHealth na po ito? Kung saan po naman yung mga requirements para sa mga middle income earners na bulk na pinagkukunan po ng taxes natin ay magbenepisyo dito. Kasi yung mga middle income earners na yan, ang karamihan po dyan, wala ho namang savings Maari nagmamaneho po ng kotse yan, pero hulugan. Maari pong nakasubdivision yan, pero mga kapatid, hindi po naman din ganong kalaki ang sweldo niyan. Hindi po ba? Kaya muli po, pagtulong-tulungan natin to kasi kung tayo lulubay dito sa ganitong mga usapin, kaya nila inaabuso ito. At babalik na naman ako sa may makukulong ba. Okay. Sige! Sige. Yun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Palakpakan natin itong si Manong Ted sa kanyang mga punto de vista na yan. Malinaw natin Pilipinas.